Yan, meron tayong nakuhang kanin kahapon mga kapinoy, na kanin lamig doon sa tatay ko. Binigyan niya tayo ng pagkain ng bibe. Ayan mga kapinoy, inalo natin dyan sa may sapal ng nyog. At nakalibre tayo ngayon ng patuka dito sa ating mga alaga. Laki namang pinawalan kong darag mga kapinoy. Pinawalan ko yan, mga 2 months old pa lang mga kapinoy. Ngayon 3 months old niya na mahigit. Yan na siya kalaki. Lalapad na likod ng mga natin, inahin na bibe. May mga inahin yan mga kapinoy. Tapos ito, yan, daming itlog. Yan po yung itlog ng dalawang kuha natin, hen. Yan mga kapinoy. Hindi namin ma-separate dito kasi nababasa dito, tsaka dito. So nahayaan na lang muna namin dyan, kasi naglilimlim naman silang dalawa. Kaya okay lang po yan. So nakakapisa naman kami kahit dalawa yung inahin na magkasamang umiitlog. Nakakuha pa rin naman tayo ng mga napipisa magandang sisiw. Ibang bibi natin, hindi ko muna ibinababa ang mga Pinoy kasi lagi umuulan sa hapon. Baka madali pa yung mga ibang bibi natin. So meron po tayong pan dyan, siguro mahigit 10 pa yung mga bibi natin na pa pwedeng ibaba. Pero ayoko munang isakripisyo mga Pinoy. Ayoko muna isabay dito sa mga malalaki natin kasi madadapurak, mabubuli ba, so hindi makakain na maayos. Kaya ikukulong ko muna sila. So maganda yung panahon ngayon mga Pinoy. At kanina akala ko hindi aaraw kasi umaambon-ambon. Yan, at maganda ang sikat na araw ngayon. So kahapon, kagabi mga Pinoy, malakas ang ulan. Kaya ayan, basa po yung paligid natin, maputik. Yan mga Pinoy, yung pagkain nila na yan na kanin tsaka yung sapal ng nyug na yan, hanggang maghapon na yan. Ganyan po katipid yung pagbibigay natin ng pagkain sa ating mga alaga. Pero maganda naman yung nagiging resulta. Sapal ng nyug, tapos kasi po yung mga nahuhulog ng pagkain sa ilalim ng kulungan, yan po yung mga bibi natin at saka yung manok na nakakawala, sila po yung kumakain nun. Kaya po kahit hindi tayo masyadong nagbibigay ng feeds dito sa ating mga nakakawala, lalo na sa mga bibi natin, tingnan nyo naman mga katawan mga Kapinoy. Ang ganda po ng mga katawan nito. Kasi po nagbibigay din po ako ng crack corn. Pero kasi po ngayon wala tayong crack corn na mabili mga Kapinoy doon sa suki ko. So baka mamaya isanap tayo ng murang feeds, or kung meron din na corn grits. Kasi masyadong maliit yung corn grits para sa kanila mga Kapinoy, sa mga bibi na to. Kaya yung crack po yung binibili ko. At nandito mga Kapinoy yung last week na ibinaba ko. Ayan na sila ngayon, ang gaganda. Lalaki na nito mga darag na to mga Kapinoy. So future breeder po ito. Ito po kasi yung natira na mga lahi po nung mga old breeder natin. So sila na lang po yung gagawin ko mga breeder natin dito mga Pinoy. At ito po yung palalakihin natin. Kaya po
So hindi ko na po i-out ito. Pag lumaki sila, ilipat natin to doon sa may up and down na kulungan mga Pinoy, at mas maluwang po doon. So sa ngayon, pangsamantala, dito muna sila. Yan, di na po kailangan ng ilaw nito dahil 1 month na to mga Pinoy. Iba medyo mas maedad lang ng konti. Importante, meron silang vitamin sa kanilang inuminan. Tsaka po yung magandang feeding program. Tapos nandito naman po yung ibang mga bibi natin. Ayan mga Pinoy, ibang bibi natin. So 7 po yan na month old, going 1 month. Yan, ang laki ng mga dibdib mga Pinoy, sobrang busog. Dahil po yan sa mais na binibigay natin, tsaka yung mix ng feeds. Konti lang po yung feeds na nilalagay natin dyan mga Pinoy, mas marami po yung mais. Ang laki po na natitipid namin dyan sa feeds mga Pinoy, kasi po mas mahal po yung feeds. So kaya po mais ang binibigay natin. Konting mais lang mga Pinoy, hindi man nila naubos yan, kasi mabigat po yan sa tiyan. Busog na yung mga yan. Ganyan po ang feeding program namin dito sa aming mga bibi mga Pinoy, para po mabilis lumaki, tsaka po hindi mga payat. Tingnan nyo naman may mga puwet, tsaka yung likod ng puwet mga Pinoy, laglag na kasi mataba na sila. So mamaya magbibigay pa ulit ako dyan mga Pinoy, mga alas 12. Lalagyan ko pa ulit yan mamaya ng mais tsaka tubig, pang merienda nila. Tapos iba pa po yung sa hapon na ibibigay natin. Tignan nyo naman mga Pinoy yung katawan, solid po yung mga katawan yan. Kaya po pag umabot yan ng 2 buwan, titimbang na po yan ng 1 kilo't mahigit. At ito pa yung mga Pinoy, yung 1 month and 5 days natin na mga bibi. Yan, tinanggalan ko na ng buntot yan mga Pinoy, kasi po mas mabilis silang lalaki pagka po binunukutan natin ng buntot. So matagal na po naming ginagawa yung discarding ganon mga Pinoy, para po yung nutrition ng nakukuha nila sa pagkain. So talagang dun po diretso sa kanilang pangangatawan, para po mas mabilis silang lumaki at bumigat. Yan, tingnan nyo naman mga Pinoy, katawan. Puro katawan po yan, alang balahibo, konti lang yung balahibo mga Pinoy, puro katawan. Tapos haluan pa natin ng magandang painom sa tubig, Fremoxil, tapos and then Vitamin Pro. Kaya po solid na solid yung pangangatawan ng mga bibi natin, Dati po sinubukan ko yung sapal tapos feeds tsaka yung corn grits. Hindi po naging maganda yung feedback dito po sa mga sisiw natin. Pero kung medyo malaki na po, mga 2 months na, okay lang po yun. Mas makatipid po tayo ng konti, pero hindi po siya ganun kabilis lumaki yung katawan mga Pinoy. Compare po natin dito sa mais tsaka feeds. Kasi po pag may halong sapal, marami nga po yung nakakain nila, pero mabagal po yung pag-recover, yung paglaki ng katawan. Pero pag purong mais tsaka feeds tsaka tubig lang, ganda po ng resulta ng pangangatawan ng ating mga bibi mga Pinoy. Mapasisiw man yan or mga 2 months old. Yung po kasing mais na binibili ko mga Pinoy, halos kayang-kaya na pong kainin ng mga sisiw, mga 2 weeks old.
mga sisiyo po ng mga darag, pinapakain po natin ng ganyan mga kapinoy. Hinahaluan po natin yung feeds nila, yung Integra 1000. Yan po, hinahaluan po natin yan kasi maliliit lang po yung butil niyan, kaya po kayang-kaya na nilang kainin. So isa po yan sa magandang pamamaraan namin para po mabilis lumaki yung mga sisiw natin, mapamanok man yan or bibe. So for 2 months mga Pinoy, kakuha na natin yan, bantayan natin. Then titimbangin natin yan for 2 months para makita natin yung magandang resulta. So meron pang 25 days mga Pinoy para po dun sa unang pagtitimbang natin dito sa ating mga alagang mga bibe. So yan mga Pinoy, halo tayo ulit ng GP4 tsaka po yung corn grits tsaka chicken layer. So yan kahapon mga Pinoy is nakakuha tayo dito ng dalawa. So everyday dalawa. So minsan sa gabi meron pa isa. So tatlo na silang nangingitlog ngayon mga Pinoy. So naging maganda po yung feedback ng pagbibigay natin ng chicken layer. Tsaka po yung pagbibigay natin ng magandang supplement sa tubig nila. So yun mga Pinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.